Pera, kapangyarihan, pag-ibig. Akala ko sapat na ang maging tapat para mahalin ng pamilyang pinili kong pagsilbihan. Pero sa likod ng mga dasal at banal na imahe ni Doña Aurora at sa likod ng mga halik ni Mark, isang madilim na katotohanan ang unti-unting pumapatay sa akin. Isang asawa na ginawa akong bangko ng kanyang kalandian. Isang biyenan na pumatay sa sarili kong anak bago pa ito isilang. Ngayon, ang bawat sentimong ninakaw ninyo ay magiging pako sa inyong sariling kabaong. Sino ang tunay na biktima at sino ang magsisimula ng digmaang ito? Handa na ba kayong makita ang galit ng isang babaeng wala nang natitira kundi ang kanyang dangal? Wala siyang kwenta, ma. Isang tuyot na ATM machine lang si Rochelle sa buhay ko. Do you think I can actually love a woman who smells like spreadsheets in boardrooms all day? Boring siya, ma. Sobrang boring. Ang boses ni Mark ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pinto ng silid-aklatan, nakatayo si Rochelle. Hawak niya ang isang maliit na box ng relos, isang mamahaling Patek Philippe na pinag-ipunan niya ng palihim bilang sorpresa para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Sa kabilang kamay, bitbit niya ang isang tray ng paboritong beef caldereta ni Mark na siya mismo ang nagluto. Suot pa ang apron sa ibabaw ng kanyang mamahaling corporate dress. I know, anak. Tiisin mo lang ng kaunti, sagot ni Doña Aurora. Maririnig ang kalansing ng kanyang rosaryo, ang tunog na dati ay nagbibigay kay Rochelle ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay tila tunog ng kadena. Kailangan natin ang pirma niya para sa bagong loan sa bangko. Kapag nakuha na natin ang control sa Aragon Group, you can finally leave her for Clara. At least si Clara marunong mag-alaga sa iyo, hindi tulad ng asawa mo na laging pagod. Huminto ang paghinga ni Rochelle. Ang bawat salita ay parang asidong tumatulo sa kanyang puso. Pero ang susunod na narinig niya ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Pero paano kung mabuntis siya ulit? Tanong ni Mark na may halong pandidiri. The last thing I want is a brat tying me to her forever. Tumawa ng mahina si Doña Aurora, isang tawang puno ng kamandag. Huwag kang mag-alala, Mark. Hindi na mauulit ang nangyari nung nakaraang taon. Akala ba ni Rochelle ay dahil sa stress kaya siya nakunan? Nilalagyan ko ng katas ng ugat pait ang kanyang vitamins gabi-gabi. I did what I had to do para protektahan ang pamilya natin. Sabi ng fortune teller, malas ang batang iyon sa swerte ng mga Aragon. It was a blessing in disguise na nawala ang batang yun bago pa man siya sumama sa atin. Sa sandaling iyon, ang tray na hawak ni Rochelle ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw sa sakit na hindi kayang ilabas ng bibig. Ang beef caldereta na maingat niyang niluto ay dahan-dahang tumatapon sa gilid ng tray. Ang sarsa nito ay parang dugong dumadaloy sa kanyang mga kamay. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na parang desyerto at ang kanyang puso ay tila tumigil na sa pagtibok. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na metal ng box ng relos na bumaon sa kanyang palad, sapat na upang mag-iwan ng marka, sapat na upang ipaalala sa kanya na gising siya. Blessing in disguise. Bulong ni Rochelle sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang anak sa ultrasound, ang munting buhay na pinangarap niyang mayakap, ay ninakaw sa kanya ng mga taong pinaglingkuran niya ng higit pa sa kanyang sarili. Ang bawat sentimo na kinita niya mula sa puyat at pagod ay ginamit lamang para pakainin ang mga hayop na pumatay sa kanyang pangarap. Dahan-dahan, inilapag ni Rochelle ang tray sa sahig ng pasilyo. Walang tunog, walang kalabog, tanging ang marahang pagdaiti ng porselana sa carpet. Tumingin siya sa pinto ng silid-aklatan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal ay unti-unting naging kasing lamig ng yelo sa madaling araw. Happy anniversary, Mark! Ang tanging namutawi sa kanyang isip habang dahan-dahan siyang tumatalikod. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na iyon ay tila paghakbang sa ibabaw ng mga basag na bubog. Nanunuot ang lamig sa kanyang mga buto at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa nagbabagang galit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa loob ng 10 taon, siya ang naging haligi ng tahanang ito. Ngayon, siya na rin ang magsisilbing anay na uubos sa bawat pundasyon nito hanggang sa maging abo ang lahat. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang babae ang hapdi ng isang sugat na hindi nakikita? At kailan magsisimula ang paniningil ng isang ina
para sa buhay na kailanman ay hindi na niya mahahawakan. Ang tanging natira sa pasilyo ay ang amoy ng masarap na ulam na unti-unting lumalamig, gaya ng pag-ibig na tuluyan nang namatay sa gabing iyon. Ang bawat butil ng rosaryo na dumadaan sa mga daliri ni Doña Aurora ay tila mga maliliit na batong ipinupukol sa sugatang puso ni Rochelle. Sa loob ng silid-dasalan na amoy mamahaling insenso at matandang kahoy, ang tanging naririnig ay ang bulong ng mga dasal na tila walang buhay. Nakaluhod si Rochelle sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa lamig ng marmol, ngunit mas manhid ang kanyang pakiramdam. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ang tinig ni Doña Aurora ay malumanay, puno ng peking kabanalan. Matapos ang huling krus, dahan-dahang tumayo ang matandang babae. Tumingin siya kay Rochelle ng may halong pait at kunwaring awa. Hinawakan niya ang pisngi ng menugang. Isang haplos na dati ay akala ni Rochelle ay pagmamahal, ngunit ngayon ay naramdaman niya bilang paglapastangan. Rochelle, anak, panimula ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay parang pelus, na may nakatagong karayom. Napansin ko na tila lalong lumalalim ang iniisip mo. Alam ko, masakit pa rin ang pagkawala ng apo ko, pero kailangan mong intindihin. Baka sinusubukan tayo ng Panginoon dahil sa kakulangan mo bilang asawa. A wife should be a sanctuary, not a CEO 24/7. Look at Mark, mukhang pagod na rin siya dahil hindi niya nararamdaman ang init ng pag-ibig mo. Napatingin si Rochelle kay Mark. Nakaupo ang kanyang asawa sa silya, hindi man lang makatingin sa kanya. Sa halip, abala ang mga daliri nito sa ilalim ng lamesa. Ang asul na liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone ay tumatama sa kanyang madilim na mukha. Nararamdaman ni Rochelle ang bawat pagpindot ni Mark sa screen, mga mensaheng tiyak niyang para kay Clara. Is that so, ma? Mahinang sagot ni Rochelle. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig. Bagkus ay may kakaibang talim na nagpatigil sa pag-ikot ng rosaryo sa kamay ni Aurora. Iniisip ko nga po, baka ang malas na sinasabi ninyo ay hindi nanggagaling sa akin. Baka nanggagaling ito sa mga lihim na itinatago sa ilalim ng altar na ito. Ang Diyos po ay nakakakita sa dilim, di ba? Napatigil si Mark sa pagtitipa sa kanyang phone. Tumingin siya kay Rochelle ng may halong gulat at inis. What are you talking about, Rochelle? You're acting weird again. Stress lang yan sa trabaho. Don't start a drama in front of the altar. I'm not starting a drama, Mark. I'm just reflecting on the prayers. Sagot ni Rochelle habang dahan-dahang tumatayo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Aurora. Sabi niyo po, blessing in disguise ang lahat. Siguro nga tama kayo, dahil sa bawat pagkawala, mayroong malaking katotohanang nabubunyag. Hindi nakasagot ang matanda. Ang kanyang mga labi na kanina ay mabilis na bumibigkas, ang mga dasal ay tila naging bato. Ramdam ni Rochelle ang tensyong namumuo sa hangin, ang pagtataka sa mga mata ng kanyang biyenan kung may alam na ba siya. Lumabas si Rochelle ng silid-dasalan nang hindi nagpapaalam. Dumiretso siya sa kanilang silid at binuksan ang kanyang laptop. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos. Hinahanap ang mga trail ng perang unti-unting kinakain ng mga Aragon mula sa kanyang pinaghirapang kumpanya. Sa gitna ng kanyang paghahanap, isang email ang pumasok mula sa kanyang private investigator. Doon nakita niya ang isang digital copy ng bank transfer invoice. Isang malaking halaga, 5 milyong piso, ang inilipat mula sa retirement fund ng mga empleyado patungo sa isang offshore account na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang mas nakakasulasok ay ang pangalan ng nag-aproba ng transfer, Mark Aragon. Eksaktong pagkakita niya sa dokumento, narinig niya ang mga yabag ni Mark na papalapit sa pintuan. Mabilis niyang itinago ang file at kumuha ng isang basong tubig sa gilid ng kama, pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na dibdib. Pumasok si Mark, bakas ang pagkairita sa kanyang mukha. Rochelle, kailangan nating mag-usap. Si Mama na-offend sa mga sinabi mo kanina. You should apologize. She's just concerned about our family's reputation. Tumingin si Rochelle sa asawa, ang lalaking nangako sa kanya ng katapatan sa harap ng altar. 10 taon na ang nakalilipas. Reputation, Mark? O ang pera na kailangan nyo para itago ang mga kalokohan ninyo? What did you say? Humakbang si Mark palapit. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang banta. Wala, muling ngumiti si Rochelle, isang ngiting hanggang labi lamang. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Mag-a-apologize ako kay Ma. After all, she knows best, right?
lalo na pagdating sa mga bagay na dapat mawala at dapat manatili. Nang lumabas si Mark ng kwarto para bumalik sa kanyang ina, naiwang mag-isa si Rochelle sa dilim. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa kanyang mukha ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na natatakot. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang phone at may tinawagan. Attorney, ituloy mo na. I want the full audit of the Aragon accounts. Huwag kang mag-iiwan ng kahit isang sentimong hindi na itatala. I want to see how far their blessings can take them once the well runs dry. Ngunit sa kabila ng kanyang matigas na pananalita, naramdaman ni Rochelle ang hapdi sa kanyang palad. Sa sobrang higpit ng kanyang pagkakahawak sa baso, hindi niya namalayang may maliit na lamat na ito. Gaya ng kanyang buhay, isang maling galaw na lang, at lahat ay tuluyan ng mawawasak. Sabi nila, true class is something you're born with, hindi nabibili ng pera. Pero sa mundong ito, maraming nagpapanggap na mayaman, kahit ang gamit naman ay galing sa nakaw. Iyan ang nasa isip ni Rochelle habang pinagmamasdan ng babaeng nasa harap niya. Si Clara. Suot nito ang isang itim na silk dress na hapit sa kanyang katawan. At ang bawat kilos niya ay tila isang pagtatanghal para sa mga taong nasa loob ng mamahaling restaurant na iyon. Inanyayahan ni Rochelle si Clara sa ilalim ng pagkukunwaring may kinalaman sa isang bagong proyekto ng kumpanya dahil alam niyang ang kasakiman ni Clara ay mas matimbang kaysa sa kanyang pag-iingat. I'm so glad you reached out, Miss Rochelle, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng tamis, na tila ba hindi niya alam na ang asawa ng kausap niya ang kanyang kalaguyo. I've heard so much about your leadership. Inspiring talaga. Inilapag ni Rochelle ang kanyang tasa ng tsaa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng lamesang kahoy ay nagbigay ng isang maikling hudyat ng katahimikan. Talaga? Akala ko ang mas madalas mong marinig ay ang mga kwento tungkol sa asawa ko. You and Mark are quite close lately, aren't you? Bahagyang napatigil si Clara sa pag-aayos ng kanyang buhok. Ngunit sa halip na matakot, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang kamay upang abutin ang kanyang baso ng wine at doon ay tumama ang sikat ng araw sa isang bagay na nagpatigil sa tibok ng puso ni Rochelle. Isang antigong gintong singsing na may malaking esmeralda. Ang singsing ni Don Alfonso. Iyon ang huling habilin ng kanyang biyenang lalaki bago ito pumanaw. Sabi ni Don Alfonso, ang singsing na iyon ay simbolo ng katapatan at dangal ng mga Aragon at dapat lamang itong isuot ng babaeng karapat-dapat sa pamilya. Inakala ni Rochelle na nawala ito sa vault ng bahay ilang buwan na ang nakalilipas. Nice ring, isn't it? Wika ni Clara na sadyang ipinaparada ang kanyang kamay sa harap ni Rochelle. Regalo ito ng isang taong sobrang espesyal sa akin. Sabi niya, mas bagay daw ito sa akin kaysa sa dati nitong may-ari na boring at matanda na. Nararamdaman ni Rochelle ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay nagnanais na tumayo at bawiin ang singsing na iyon mula sa maruming kamay ni Clara. Pero nanatili siyang nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa ilalim ng lamesa hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang kirot, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang emotion. It's an heirloom, Clara, mahinang sabi ni Rochelle. Ang kanyang boses ay tila bulong ng isang paparating na bagyo. Isang sagradong bagay na hindi dapat dinudungisan ng mga taong panandalian lamang sa buhay ng isang lalaki. Alam mo ba ang kasaysayan ng singsing na iyan? It represents a promise. Isang pangako na kailanman ay hindi mauunawaan ng isang tulad mo. Tumawa si Clara, isang malakas at nakakairitang tunog na umalingaw-ngaw sa paligid. Promises are meant to be broken, Rochelle. Lalo na kung ang lalaki ay matagal nang gustong kumawala. Let's be real here. Mark is happy with me. Binibigay niya sa akin lahat ng gusto ko. Ang oras niya, ang atensyon niya, at ang pera niyo. Bakit hindi mo na lang pirmahan ang annulment papers para pare-pareho na tayong sumaya? Kinuha ni Rochelle ang kanyang designer bag at dahan-dahang tumayo. Tumingin siya kay Clara mula ulo hanggang paa, na tila ba tinitingnan niya ang isang basura na itinapon sa gilid ng kalsada. Ang saya na binabanggit mo ay hiram lang, Clara, sabi ni Rochelle habang isinusuot ang kanyang sunglasses. At ang mga bagay na hiram kailangang ibalik na may kasamang interes. Enjoy that ring while you still have your fingers. Dahil kapag dumating ang oras na bawiin ko ang lahat, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa iyo. Mabilis na lumakad palabas si Rochelle. Pagdating niya sa loob ng kanyang sasakyan,
Doon lamang siya bumigay. Ang kanyang mga kamay ay nanginig ng husto habang nakahawak sa manibela. Ang imahe ng singsing ng kanyang biyenang lalaki sa kamay ng isang kabit ay tila isang huling sampal na nagpagising sa kanya mula sa mahabang panaginip ng pagtitiis. Hindi lang basta pera ang ninakaw nila. Ninakaw nila ang alaala, ang dangal at ang kinabukasan ng kanyang anak na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong huminga. Kinuha niya ang kanyang phone at nag-dial ng isang numero. Attorney, change of plans. I don't just want an audit. I want to freeze every single asset associated with the Aragon name. Ngayon na. I want them to feel how it feels to have nothing in an instant. Habang pinapaandar niya ang sasakyan, nakita niya sa side mirror ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nandoon ay hindi na ang mapagtiis na asawa. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang desisyong wala nang balikan. Kung impyerno ang gusto ninyong tirhan, ako ang magsisilbing apoy na tutupok sa inyo, bulong niya sa hangin. Ngunit bago pa siya makalayo, isang text message ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato. Litrato ni Mark at Clara na nasa loob ng isang maternity clinic at may kalakip na mensahe. May bago na kaming kapalit sa nawala mong malas na anak. Goodbye, Rochelle. Napakapit ng mahigpit si Rochelle sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang sakit ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na bumaon sa kanyang puso. Patawad, Papa Alfonso. Hindi ko na kayang protektahan ang pamilyang iniwan ninyo dahil ang pamilyang iyon mismo ang pumatay sa akin. Nakaluhod si Rochelle sa harap ng puntod ni Don Alfonso Aragon. Ang malamig na puting marmol ay tila nanunuot sa kanyang mga tuhod, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang puso. Ang amoy ng mga lantang bulaklak ng sampagita sa paligid ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangakong binitawan niya 10 taon na ang nakalilipas. Dito sa harap ng libingang ito, ipinagkatiwala sa kanya ng matanda ang korona ng kumpanya. Isang koronang naging tinik sa kanyang ulo. You were the daughter I never had, Rochelle. Naalala niya ang pamaalam ng kanyang biyenang lalaki. Ikaw ang magsisilbing anchor ng mga Aragon. Huwag mong hahayaang lumubog ang barko dahil sa kahinaan ni Mark. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rochelle. Ang bawat sentimong kinita niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para isalba ang kumpanya mula sa pagkalugi, ay dahil sa utang na loob na ito. Dahil sa utang na loob, tinanggap niya ang bawat lait ni Doña Aurora. Dahil sa utang na loob, pinatawad niya ang maraming pagkukulang ni Mark. Ngunit hanggang saan dapat bayaran ng isang utang na ang kapalit ay ang buhay ng sariling anak? Dahan-dahang tumayo si Rochelle. Kinuha niya ang isang makapal na envelope mula sa kanyang bag. Doon, nakatago ang mga dokumentong kinalap niya sa tulong ng kanyang private investigator. Binuksan niya ang isa sa mga ito, isang titulo ng lupa. Ang lupain sa Batangas, ang ancestral home na itinuring na sagrado ni Don Alfonso. Mark, paano mo nagawa ito? Bulong niya sa hangin. Ayon sa mga dokumento, isang buwan na ang nakalilipas ng ilihim ni Mark ang pagsangla sa lupain upang pondohan ang isang dummy investment sa labas ng bansa. Ang pera ay hindi napunta sa kumpanya. Napunta ito sa isang bagong mansion sa Tagaytay na nakapangalan kay Clara. Ang dambana ng kanilang kasaysayan ay ipinagpalit ng kanyang asawa para sa isang kama ng kataksilan. I gave you everything, Mark, bulong ni Rochelle. Ang bawat salita ay tila pag-agos ng dugo mula sa isang sariwang sugat. I gave you my youth, my career, and even the life of my child. At pati ang alaala ng sarili mong ama, hindi mo pinatawad. Habang nakatayo sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, narinig niya ang tunog ng mga yabag sa damuhan. Hindi ito ang nagmamadaling yabag ni Mark o ang mayabang na lakad ni Aurora. Ito ay mabagal, maingat, at puno ng awtoridad. Isang lalaking nasa kanyang mga edad na 60, suot ang isang itim na Amerikana, ang lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang lumang leather briefcase. Nakilala siya agad ni Rochelle, si Attorney Vicente Valdez, ang personal na abogado at pinakamatalik na kaibigan ni Don Alfonso na matagal nang nawala sa eksena matapos mamatay ang matanda. Attorney Vicente? Tanong ni Rochelle, pilit na itinatago ang bakas ng luha sa kanyang mga mata. I've been watching you, Rochelle, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay tila isang malalim na instrumento na puno ng lungkot. Matagal na akong naghihintay na pumunta ka rito. I knew this day would come. Don Alfonso knew it too.
Kumunot ang noo ni Rochelle. What do you mean? Inabot ni Attorney Vicente ang isang maliit na susi na gawa sa tanso, may nakasabit na luma at kupas na laso. Bago pumanaw si Alfonso, may iniwan siyang huling habilin na hindi kasama sa binasa nating testamento. He said, "If the crown becomes too heavy and the snakes start to bite, give this to Rochelle." Nanginginig ang mga kamay ni Rochelle habang tinatanggap ang susi. Ano po ang mabubuksan nito? Isang lihim na vault sa lumang opisina niya sa Batangas. Sagot ni Attorney Vicente, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang babala. Doon na matatagpuan ang tunay na armas na magpapabagsak sa sinumang magtatangkang sirain ka. Pero mag-ingat ka, anak. Once you open that vault, there's no turning back. The truth can set you free, but it can also burn everything you've ever built. Napatingin si Rochelle sa susi. Ang metal nito ay tila nagbabaga sa kanyang palad. Sa loob ng 10 taon, siya ang naging taming ng pamilya Aragon. Ngayon, binibigyan siya ng pagkakataong maging espada. Handa na akong masunog, attorney, sabi ni Rochelle nang may determinasyong hindi pa niya naramdaman kailanman. Dahil ang mundong kinatatayuan ko ngayon ay matagal na ring naging abo. Bago pa man makasagot ang abogado, tumunog ang phone ni Rochelle. Isang tawag mula sa bahay. Mabilis niyang sinagot ito, at ang boses ni Nanay Ising ang bumungad sa kanya, puno ng takot at paghagulgol. "Rochelle, anak, bumalik ka na rito." Si Doña Aurora, itinatapon niya ang lahat ng gamit mo sa labas. At ang mga gamit ng baby, sinusunog nila sa bakuran. Nanigas ang buong katawan ni Rochelle. Ang galit na kanina ay parang maliit na ningas, ay biglang naging isang dambuhalang apoy. Ang amoy ng nasusunog na tela at pangarap ang sumalubong kay Rochelle pagkapasok pa lang ng kumpas ng kanilang mansyon. Sa gitna ng malawak na hardin, kung saan dati ay naglalaro ang kanyang imahinasyon tungkol sa isang masayang pamilya, ay may naglalayab na apoy. Ang bawat tila ng apoy ay tila humahalik sa kulay abong langit, dala ang mga abo ng kanyang nakaraan. Nakita niya si Doña Aurora nakatayo ng tuwid habang hawak ang kanyang rosaryo, tila ba ang pagsunog sa gamit ng kanyang minugang ay isang banal na ritual ng paglilinis. Sa tabi ng apoy, nakita ni Rochelle ang puting kumot na may borda ng maliit na elepante, ang kumot na inihanda niya para sa kanyang anak. Ito ay dahan-dahang nagiging itim, kinakain ng apoy hanggang sa maging bahagi na lamang ng hangin. "Itigil niyo yan!" Ang sigaw ni Rochelle ay hindi nanggaling sa kanyang lalamunan, kundi sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Tumalikod si Doña Aurora, ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. "Rochelle, I am doing this for your own good." Ang mga gamit na ito ay nagdadala ng masamang enerhiya sa bahay na ito. Sabi ko sa iyo, malas ang lahat ng may kinalaman sa batang hindi naman itinadhana ng langit na mabuhay. It's time to let go of the trash. Trash. Ang turing ng matanda sa buhay na kailanman ay hindi niya nakita. Lalapit sana si Rochelle sa apoy nang pigilan siya ng isang mahigpit na hawak sa braso. Si Nanay Ising. Ang matanda ay umiiyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot pero may kasamang determinasyon. "Huwag, anak! Huwag mo nang iligtas ang mga abong yan," bulong ni Nanay Ising. Ang boses ay nanginginig sa ilalim ng ingay ng naglalayab na apoy. "Hayaan mo silang maniwala na nakuha na nila ang lahat sa iyo. Halika sa loob." Dinala ni Nanay Ising si Rochelle sa maliit na kwarto ng katulong sa likod ng kusina. Ang silid ay amoy sabon at lumang baul, isang payak na santuwaryo sa gitna ng marangyang impyerno ng mga Aragon. Dito, dahan-dahang binitawan ni Rochelle ang kanyang bag. Ang kanyang buong katawan ay tila bibigay na sa bigat ng emosyon. "Nanay Ising, bakit?" Hikbi ni Rochelle. "Bakit kailangang maging ganito kalupit?" Huminga ng malalim ang matanda at mabilis na nilock ang pinto. Lumuhod siya sa harap ng isang maliit na aparador at kumuha ng isang nakatagong garapon ng biskwit. Sa loob nito, balot ng basahan, ay may ilang maliliit na bote ng gamot at isang pirasong papel na puno ng sulat kamay. "Hindi ko ito sinunog, Rochelle. Alam kong darating ang araw na hihingi ka ng katarungan." Wika ni Nanay Ising habang iniaabot ang mga bote. "Iyan ang mga vitamins na ibinibigay ni Doña Aurora sa iyo noon. Noong huling gabi bago ka isugod sa ospital, nakita ko siyang may inihahalong likido sa baso mo. Itinago ko ang mga tirang bote at ang reseta na nakuha ko sa basurahan niya." Nanginginig ang mga kamay ni Rochelle habang hinahawakan ang mga ebidensya. Ang malamig na salamin ng mga bote ay tila nagpapatunay sa bawat hinala niya.
Hindi lang ito pagpapabaya, ito ay isang planadong pagpatay. Bakit niyo po ito ginagawa para sa akin, Nanay Ising? Maaari po kayong mawala ng trabaho. O mas malala pa, tanong ni Rochelle. Hinawakan ni Nanay Ising ang mukha ni Rochelle. Ang mga palad nito ay magaspang pero puno ng init. Dahil nakita ko kung paano mo ibinuhos ang buhay mo para sa pamilyang ito na hindi ka naman pinahalagahan. Dahil ikaw lang ang tumuring sa akin na tao sa bahay na ito. Ang utang na loob ko ay sa iyo, hindi sa kanila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rochelle ang isang kakaibang lakas. Hindi na siya nag-iisa. Ang mula sa abo ay hindi na lang isang talinghaga. Ito na ang kanyang magiging realidad. Dahan-dahan niyang itinago ang mga bote sa kanyang bag kasama ang susi na ibinigay ni Attorney Vicente. Eksaktong pagtayo niya, bumukas ng malakas ang pinto ng kusina. Pumasok si Mark, kasunod si Clara na ngayon ay tila reyna na kung maglakad sa loob ng mansyon. Nakasampay ang braso ni Mark sa balikat ng kanyang kabit, at ang ngiti sa kanyang mga labi ay sapat na upang magpuyos muli ang damdamin ni Rochelle. "Oh, nandito ka pala, Rochelle," sabi ni Mark, na tila ba wala siyang pakialam sa usok na nagmumula sa labas. "Good. Since you're here, kailangan mo nang simulan ang pag-iimpake ng mga natitira mong gamit. Clara and I decided na dito na siya titira starting tonight. After all, she's carrying an arrogant air. Mas kailangan niya ang kwarto kaysa sa iyo." Tumingin si Clara kay Rochelle, isang mapang-asar na tingin habang hinihimas ang kanyang tiyan. "Don't worry, Rochelle. I'll make sure to redecorate. Masyadong malungkot ang panlasa mo, bagay sa isang loser." Hindi kumibo si Rochelle. Tumingin lang siya kay Mark. Ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking naging dahilan ng kanyang bawat tagumpay at bawat pait. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ito hindi bilang asawa, kundi bilang isang kalaban na dapat durugin. "Of course, Mark," mahinang sagot ni Rochelle. Ang kanyang boses ay kalmado na tila ba walang bagyong nagaganap sa kanyang loob. "I'll leave, pero bago ako umalis, gusto ko lang malaman niyo, ang bawat apoy na sinimulan ninyo ngayon, sisiguraduhin kong babalik sa inyo para sunugin ang lahat ng pinapangarap ninyo." Tumawa lang si Mark, isang tawang puno ng kayabangan. "Whatever, Rochelle. Wala ka ng kapangyarihan dito. You're just a woman with a broken heart and a bankrupt ego." Habang naglalakad si Rochelle palayo, dumaan siya sa hardin kung saan namamatay na ang apoy. Kinuha niya ang isang dakok ng abo mula sa lupa at hinayaan itong tangayin ng hangin patungo sa direksyon ni Mark at Clara. Hindi ito bitamina, Rochelle. Ang likidong nasa loob ng mga boteng ito ay isang uri ng lason na dahan-dahang nagpapahina sa matris ng isang babae. Sa madaling salita, pinatay nito ang sanggol bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong lumaban. Ang mga salitang binitawan ni Dr. Santos, ang tanging doktor na pinagkakatiwalaan ni Rochelle sa labas ng impluwensya ng mga Aragon, ay parang mga kidlat na gumigiba sa huling bakod ng kanyang katinuan. Nakaupo si Rochelle sa loob ng malamig na klinika. Ang puting dingding ay tila sumisikip at lumalapit sa kanya. Ang mga resulta ng laboratorio na nakalatag sa mesa ay hindi lang mga papel. Ang mga ito ay hatol ng kamatayan para sa kanyang nakaraan. Naalala ni Rochelle ang mga gabing iyon. Ang mga gabing nakangiti si Doña Aurora habang iniabot ang baso ng tubig at ang bitamina. Naalala niya kung paano siya nagpasalamat sa matanda, kung paano niya hinalikan ang kamay nito dahil sa akalang pagmamahal at pag-aalaga. Bawat salamat po ma na sinabi niya noon ay naging lason na ngayon na bumabalik sa kanyang sariling lalamunan. "Are you sure, Doc? Walang pagkakamali?" Ang tanging naibulong ni Rochelle. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Parang isang kandilang unti-unting nauupos sa gitna ng malakas na hangin. "The chemical compound is clear, Rochelle," malungkot na sagot ng doktor. "Whoever gave this to you knew exactly what they were doing. Sinigurado nilang magmumukhang natural na pagkakuna ng mangyayari. I'm so sorry." Naramdaman ni Rochelle ang isang matinding pangangatog sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang tiyan ay tila binabalot ng isang malalim na hukay ng kawalan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalala ng buhay na ninakaw sa kanya. Ang sakit ay hindi na lang emotional. Naging pisikal na ito, isang masakit na kirot sa kanyang sinapupunan, na tila ba sariwa pa rin ang sugat ng kanyang pagkakunan. Tumayo siya nang hindi nagsasalita. Ang bawat hakbang niya palabas ng klinika ay tila paglakad sa ilalim ng dagat, mabigat, malabo, at nakakapanghina.
Ang ingay ng mga sasakyan sa labas ng ospital ay tila malalayong bulong na hindi niya maunawaan. Habang naglalakad siya sa parking lot, biglang tumunog ang kanyang phone. Isang tawag mula kay Mark. Sa loob ng ilang segundo, tinitigan lang ni Rochelle ang pangalan ng kanyang asawa sa screen. Ang lalaking dapat ay nagprotekta sa kanya, ngunit naging kasabwat sa pagpatay sa sarili nilang dugo. "Yes, Mark," sagot niya. Ang boses niya ay kasing tigas ng semento. "Rochelle, nasaan ka na ba? Si Mama kanina pa nagrereklamo. Bakit hindi mo pa nililipat ang mga gamit mo sa guest room? Clara is having morning sickness and she needs the master bedroom now." "Huwag ka namang masyadong selfish," galit na sabi ni Mark sa kabilang linya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rochelle. Isang tunog na puno ng pait at kawalang pag-asa. "Selfish? Mark, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyan? O masyado ka lang abala sa pag-aalaga sa bago mong heir para maalala ang anak na hinayaan mong patayin ng sarili mong ina?" Natahimik ang kabilang linya. What? What are you talking about? Are you crazy? Nag-iilusyon ka na naman ba dahil sa stress? "Huwag kang mag-alala, Mark," sabi ni Rochelle. Ang bawat salita ay may kasamang talim ng isang mangangatay. "Ililipat ko na ang mga gamit ko. Pero sisiguraduhin ko na sa bawat sulok ng kwartong iyon, mararamdaman ninyo ang multo ng lahat ng kasalanang ginawa ninyo sa akin. Sleep well, Mark. Dahil ito na ang huling gabi na magiging payapa ang inyong tulog." Ipinatong ni Rochelle ang phone sa passenger seat at sumandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyot, ngunit ang kanyang diwa ay naglalayag na sa isang madilim na plano. Hindi sapat ang saktan sila. Hindi sapat ang palayasin sila. Kailangan niyang makita ang pagbagsak ng bawat pangarap na itinayo nila sa ibabaw ng kanyang paghihirap. Kinuha niya ang susi na ibinigay ni Attorney Vicente mula sa kanyang bag. Ang tansong kulay nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, tila isang pangako ng hustisya na matagal nang nakabinbin. "Wait for me, Papa Alfonso," bulong niya habang pinapaandar ang sasakyan. "Bubuksan ko na ang huling lihim na itinatago ninyo, at sa oras na lumabas ang katotohanan, walang rosaryo o dasal ang makakaligtas sa kanila." Habang nagmamaneho siya pabalik sa mansyon ng mga Aragon, isang tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng lahat. Kung nagawa nilang pumatay ng sariling kadugo para sa swerte, ano pa ang kayang gawin ni Doña Aurora kapag nalaman niyang ang taong pinakamaliit niya ang siyang hahawak sa kanyang leeg? Kung ang impyerno ay pinamamahalaan ng mga dyablo na nagdarasal, kailangang matuto ang isang anghel na gumamit ng lason. Ito ang bulong ni Rochelle sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa salamin ng kotse bago siya pumasok sa mansyon. Pinunasan niya ang bawat bakas ng luha. Inayos niya ang kanyang buhok at naglagay ng maputlang lipstick upang magmukhang mahina, talo at pagod. Ito ang simula ng kanyang pinakamalaking pagtatanghal. Upang mahulog ang mga Aragon sa sarili nilang hukay, kailangan nilang maniwala na wala na siyang laban. Pagpasok niya sa sala, bumungad sa kanya ang amoy ng mamahaling pabango ni Clara na humahalubilo sa amoy ng insenso ni Doña Aurora. Nakaupo ang dalawa sa sofa, tila mga reynang naghihintay sa pagbabalik ng isang aliping nagkasala. "Nandito ka na pala," bungad ni Doña Aurora, hindi inaalis ang tingin sa kanyang binabasang prayer book. "Akala ko ay tuluyan ka ng nilamon ng iyong garbo. Good thing you realized na wala kang pupuntahan kung wala ang pamilyang ito." Dahan-dahang lumapit si Rochelle. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumingin ng masama. Sa halip, yumuko siya at kinuha ang kamay ng matanda para magmano. Naramdaman ni Rochelle ang paninigas ng kamay ni Aurora sa gulat, ngunit hindi niya ito binitawan. "Patawad po, Ma," mahinang sabi ni Rochelle. Ang boses niya ay tila basag at puno ng pagsisisi. "Tama po kayo. Masyado akong naging abala sa trabaho at nakalimutan ko ang tungkulin ko rito. Ang pagkawala ng anak ko, baka nga po parusa yon sa akin. Gusto ko pong bumawi." Nagkatinginan sina Mark at Clara. Ang pagtataka sa kanilang mga mata ay unti-unting napalitan ng mapanuyang tagumpay. Akala nila ay tuluyan ng bumigay ang matatag na pader ni Rochelle. "Well, it's about time," singit ni Clara habang hinihimas ang kanyang tiyan. "Kasi Rochelle, ang stress ay hindi maganda para sa baby ko. I hope you mean what you say. At sana bukal sa loob mo ang pag-alis sa master bedroom mamaya." "Gagawin ko ang lahat para sa ikatatahimik ng bahay na ito," sagot ni Rochelle.
Tumingin siya kay Mark na noon ay nakatayo sa may hagdanan. Mark, tungkol sa kumpanya, I decided to give you full access to the expansion funds. Siguro nga tama si Mama. Kailangan ko nang magpahinga at ikaw na ang dapat humawak ng timon. Kumislap ang mga mata ni Mark sa kasakiman. Ang pondong binabanggit ni Rochelle ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Ang perang matagal na niyang gustong makuha para bayaran ang kanyang mga utang at pambili ng mga luho ni Clara. Talaga hon? Lumapit si Mark at hinawakan ang balikat ni Rochelle. I mean, that's a wise decision. Maaasahan mo ako. I'll handle everything. Ngumiti si Rochelle, isang ngiting tila anghel sa kanilang paningin. Ngunit sa loob niya ay nararamdaman niya ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na nasusuka. Alam niya, sa oras na hawakan ni Mark ang pondong iyon, doon magsisimula ang kanyang pagbagsak. Dahil ang pondong iyon ay isang PIN, isang account na puno ng mga legal na bitag na siya mismo ang nagdisenyo. Nang sumapit ang gabi, dinala ni Rochelle ang kanyang mga gamit sa isang maliit na guest room sa dulo ng pasilyo. Ang silid ay madilim, maalikabok, at malayo sa karangyaan ng kanyang dating kwarto. Ngunit sa loob ng silid na ito, inilabas niya ang kanyang tunay na gamit. Isang maliit na laptop at isang secure na satellite phone. Tinawagan niya ang kanyang private lawyer. Attorney, ihanda ang lahat ng papel para sa Phoenix Holdings. I want the acquisition papers ready by next week. Sa sandaling simulan ni Mark ang paglipat ng pondo sa account ni Clara, i-trigger niyo ang automatic audit. Understood, Miss Rochelle, sagot ng abogado. But are you sure about this? You're putting your own reputation at risk by letting him touch that fund. Ang reputasyon ay parang damit, attorney. Pwedeng palitan, sabi ni Rochelle habang nakatingin sa labas ng bintana sa nagliliyab na buwan. Pero ang katarungan para sa anak ko, yan ang tanging bagay na ititira ko sa pamilyang ito. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, biglang inilapag ni Doña Aurora ang isang makapal na dokumento sa tapat ni Rochelle. Ang bawat pahina nito ay tila may dalang bigat ng isang hatol. Since sinasabi mong gusto mong bumawi, Rochelle, panimula ng matanda. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng utos. I want you to sign this. It's a deed of donation. Ang titulong ito ng mansyon ay nakapangalan sa iyo dahil sa huling habilin ni Alfonso. I want you to transfer it to Mark's name today para naman mapatunayan mong talagang bahagi ka na ng pamilyang ito at hindi ka lang pansamantalang nakatira rito. Napatigil si Rochelle sa paghigop ng kape. Ito na ang huling hiling ng katusuhan ni Aurora. Ang bahay na ito, ang huling proteksyon na iniwan ni Don Alfonso para sa kanya. Kung pipirmahan niya ito, legal na siyang mawawalan ng karapatan sa tahanang ito. Tumingin siya kay Mark na tila ba hindi makapaghintay na makuha ang panulat, at kay Clara na nakangisi habang tinitingnan ang paligid ng mansyon na tila pag-aari na niya. Dahan-dahang hinawakan ni Rochelle ang ballpen. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makitang makuha nila ang lahat, bago niya ito bawiin ng may kasamang bagsik. Ang bawat gasgas ng ballpen sa ibabaw ng papel ay tila tunog ng isang hatol na dahan-dahang pumuputol sa huling ugnayan ni Rochelle sa pamilyang Aragon. Sa bawat kurba ng kanyang pirma sa deed of donation, nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Alam niyang sa mga sandaling iyon, sa paningin ni na Mark at Doña Aurora, opisyal na siyang naging isang pulubi sa sarili niyang pamamahay. Ayan, mahinang sabi ni Rochelle, dahan-dahang iniaabot ang dokumento kay Doña Aurora. Ibinigay ko na ang lahat, ma. Sana ay sapat na ito para mapatawad ninyo ako at matanggap ninyo ako ng buo. Kinuha ni Doña Aurora ang papel ng may bilis na tila ba. Baka magbago pa ang isip ni Rochelle. Sinuri niya ang pirma ng may naniningkit na mga mata, at nang makitang perpekto ito, isang ngiting puno ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Rochelle. Don't worry. As long as you behave, you will always have a place here, as a guest. Guest, isang bisita sa bahay na siya ang nagbayad ng mortgage sa loob ng 7 taon. Isang bisita sa bahay na binuo ng kanyang puyat at pagod. Napatingin si Rochelle sa kanyang mga daliri. Wala na ang kanyang wedding ring, tanging ang marka na lang nito sa balat ang natira. Tila isang pilat ng isang pagkakamaling hindi na mauulit. Since settled na tayo sa bahay, panimula ni Rochelle, ibinaling ang tingin kay Mark na tila ba isang tapat na asawa. Mark, I want to show you something. Ito ang sinasabi kong expansion project sa Batangas. It's a multi-million-dollar eco-resort development. Kung may papasok natin ang Aragon Group dito bilang lead investor,
Triple ang kikitain natin sa loob lang ng 6 na buwan. Ibinukas ni Rochelle ang isang makapal na folder, ang mga graph na kulay berde, at ang mga architectural render ng resort ay sapat na upang maglaway si Mark sa kasakiman. Hindi niya alam na ang kumpanyang lead partner sa proyektong ito ay isang shell company na pagmamay-ari ng Phoenix Holdings. Triple? Bulalas ni Mark, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagnanasa sa pera. Are you sure about this, Rochelle? Paano ang capital? Iyon ang kailangan nating pag-usapan, sagot ni Rochelle. Ang boses niya ay malambot, ngunit puno ng lohika. Kailangan nating ilabas ang lahat ng natitirang liquid assets ng Aragon Group, including the funds you just borrowed from the retirement fund. If we pull it all together, we can dominate the shares. This is your chance, Mark. Ang pagkakataon mong patunayan sa board na mas magaling ka kaysa sa akin. Hinawakan ni Mark ang kanyang baba, tila nag-iisip ng malalim. Pero ang totoo, kinakalkula na niya kung ilang luxury car ang mabibili niya sa sandaling pumasok ang kita. Sige, I'll do it. I'll transfer the funds tomorrow. Sa sulok ng silid, nakikinig si Clara habang humihigop ng tsaa. Make sure it's under our name, Mark. My baby deserves the best start in life. Hindi pwedeng nakasabit lang tayo sa pangalan ng iba. Ngumiti si Rochelle kay Clara. Of course, Clara. This project is for the heir of the Aragons. Kaya nga ibinibigay ko na kay Mark ang lahat ng control. Nang makaalis ang dalawa para magdiwang sa kanilang kwarto, naiwan si Rochelle sa sala kasama si Doña Aurora. Ang matanda ay tila muling naging abala sa kanyang rosaryo. Ang mga labi ay mabilis na bumibigkas ng mga dasal, na tila ba sinusubukang linisin ang kasalanang kasasagawa lang nila. Ma! Tawag ni Rochelle. Bakit po ba gustong-gusto ninyong mawala ang anak ko noon? Is it really just about the fortune teller? Tumigil ang pag-ikot ng mga butil ng rosaryo. Tumingin si Aurora kay Rochelle. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emotion. Hindi mo maiintindihan, Rochelle. Ang pamilyang Aragon ay may dugong bughaw. I will not let a commoner's child ruin the lineage and the luck of this house. Ngayong si Clara ang nagdadala ng bata. Nararamdaman ko, mas malakas ang enerhiya. Ang bata sa sinapupunan niya ang magdadala sa amin sa rurok. I see, bulong ni Rochelle. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa ay nakakuyom ng mahigpit. Enerhiya, swerte, lineage, lahat po ba iyan ay mas mahalaga kaysa sa konsensya? Conscience is for the weak, Rochelle. Fortune is for those who dare, sagot ng matanda bago ito tumayo at lumakad patungo sa kanyang silid. Iniwan ang isang bakas ng amoy ng matandang insenso. Nanatiling mag-isa si Rochelle sa madilim na sala. Kinuha niya ang kanyang phone at tiningnan ang isang notification. Ang countdown para sa Project Phoenix ay nagsimula na. Sa loob ng 48 oras, ang bawat sentimong ililipat ni Mark ay mapupunta sa isang legal na dead end na tanging si Rochelle lang ang may susi. Eksaktong 11:00 ng gabi nang tumunog ang telepono sa sala. Dahil tulog na ang mga katulong at nasa itaas ang mag-asawa, si Rochelle ang sumagot nito. Isang lalaking boses ang nasa kabilang linya, hingal at tila natataranta. Mark Aragon, sabihin mo sa kanya, hindi na kami makapaghintay. Ang mga utang niya sa kasino sa Macau, kailangan ng bayaran bukas. Kung hindi, ang litrato ng pamilya niyo ay ipapadala namin sa lahat ng dyaryo at sabihin mo sa kanya, alam naming hindi sa kanya ang batang dinadala ni Clara. Nabitawan ni Rochelle ang receiver. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ungaw sa tahimik na mansyon. Hindi kay Mark ang anak ni Clara. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Napatingin si Rochelle sa itaas ng hagdanan, kung saan naririnig ang tawanan ni Mark at Clara mula sa master bedroom. Isang malupit na tawa ang gustong kumawala sa mga labi ni Rochelle. Ang swerteng inaasahan ni Doña Aurora, ang heir na pinagpalit nila sa buhay ng kanyang anak, ay isa palang malaking kasinungalingan. Ang Manila Diamond Ballroom ay naliligalig sa kislap ng mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng mga imported na bulaklak. Sa gabing ito, ang elite ng lipunan ay nagtitipon para sa isang charity gala. Ngunit para kay Rochelle, ito ay isang arena ng kahihiyan. Nakatayo siya sa isang madilim na sulok, hawak ang isang baso ng champagne na hindi niya iniinuman. Suot niya ang isang simpleng itim na gown, walang alahas, walang palamuti. Tila isang anino sa gitna ng naglalakihang mga bituin. Sa gitna ng entablado, nakita niya si Doña Aurora.
Ang matanda ay suot ang kanyang pinakamagandang terno at sa tabi niya ay si Clara na tila ba isang reynang nakoronahan. Ngunit ang nagpatigil sa paghinga ni Rochelle ay ang kislap ng Esmeralda sa kanang kamay ni Clara, ang singsing ni Don Alfonso. Ang sagradong pamana na dapat ay simbolo ng dangal, ngayon ay nakasuot sa daliri ng isang babaeng nabubuhay sa kasinungalingan. Ladies and gentlemen, ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw sa buong ballroom, puno ng kayabangan. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang bagong liwanag ng aming pamilya, si Clara. Siya ang nagdadala ng susunod na tagapagmana ng mga Aragon, isang pagpapala na matagal naming ipinagdasal, at sa wakas ay ipinagkaloob na ng langit. Narinig ni Rochelle ang mga bulungan sa kanyang paligid. Ang mga matatalim na tingin ng mga socialite ay dumapo sa kanya. Tingin na puno ng pangungutya at awa. Diyos ko, hindi ba si Rochelle iyon? Bulong ng isang babaeng nakaasul na gown. Kawawa naman, matapos niyang palaguin ang kumpanya, pinalitan lang siya ng mas bata at mas produktibo. Well, that's life, sagot ng isa pa. Ang baog na puno ay kailangang putulin para bigyang daan ang mga bagong sibol. Ramdam ni Rochelle ang init na umaakyat sa kanyang mukha. Ang bawat salita ay tila isang sampal na nagiiwan ng pulang marka sa kanyang dangal, ngunit nanatili siyang tuwid. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang sutla ng kanyang clutch bag, sapat na upang maramdaman niya ang kirot na nagpapanatili sa kanyang katinuan. Lumapit ang grupo ni Doña Aurora sa kinalalagyan ni Rochelle. Sinadya nilang dumaan sa harap niya para ipakita ang kanilang tagumpay. Rochelle dear, tawag ni Doña Aurora, sapat na lakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Bakit ka nandyan sa dilim? Come, batiin mo si Clara. At least, be happy for the family you're still technically a part of. Tignan mo ang singsing na ibinigay ni Mark sa kanya. Bagay na bagay, di ba? It looks so alive on a young woman's hand. Tumawa si Clara, isang mapanuyang tunog na tila kalansing ng mga barya. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita ang singsing sa harap mismo ng mukha ni Rochelle. Don't be sad, Rochelle. Maybe if you prayed harder noon, hindi naging malas ang sinapupunan mo. Pero don't worry, I'll take good care of the Aragon legacy and the Aragon men. Tumingin si Rochelle sa Esmeralda, pagkatapos ay sa mga mata ni Clara. Isang mapait at malamig na ngiti, ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang impormasyong nakuha niya mula sa tawag kagabi ay naglalaro sa kanyang isipan. Ang lihim na ang batang dinadala ni Clara ay hindi kay Mark. Dahan-dahang humakbang si Rochelle palapit. Ang kanyang aura ay biglang nagbago. Mula sa isang biktima tungo sa isang babaeng may hawak ng mitya ng isang bomba. Yumuko siya ng kaunti. Tila ba aayusin ang laylayan ng damit ni Doña Aurora? Ngunit ang totoo ay may ibubulong siya. Mahinang sabi ni Rochelle, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo sa ilalim ng dagat. Ingatan niyo po ang singsing na iyan, dahil kapag nalaman ng lahat na ang pagpapalang ipinagmamalaki ninyo ay galing pala sa ibang lalaki, baka pati ang mga buto ni Papa Alfonso ay bumangon sa libingan para bawiin ang singsing na iyan mula sa inyo. Napatigil ang paghinga ni Doña Aurora. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kulay ay biglang namutla. Tila ba sinipsip ang lahat ng dugo mula sa kanyang mga pisngi. Ang hawak niyang baso ng alak ay bahagyang nanginig. Nagdulot ng maliliit na alon sa loob nito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Pabulong na bulyaw ni Aurora, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Huwag po kayong kabahan, ma. Let's enjoy the party, sabi ni Rochelle, habang tumatayo ng tuwid. Tumingin siya kay Mark na noon ay papalapit, may hawak na 2 baso ng alak at nakangiti ng mayabang. Mark, uminom ka ng marami ngayong gabi. Celebrate while you can. Dahil bukas ang bawat sentimong ibinuhos mo sa mga pangarap mo ay maglalaho na parang bula. You're just bitter, Rochelle, sagot ni Mark, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Umalis ka na rito kung hindi mo kayang makita kaming masaya. Aalis na ako, sabi ni Rochelle. Pero bago iyon, kinuha ni Rochelle ang kanyang baso ng champagne at itinaas ito sa gitna ng karamihan. A toast para sa pamilyang Aragon, para sa mga lihim na nakabaon, at para sa katotohanang malapit ng sumabog. Isang mabilis na lagok ang ginawa ni Rochelle, pagkatapos ay binitawan niya ang baso sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng kristal ay tumahimik sa buong ballroom. Walang nagsalita. Lahat ay nakatingin sa kanya habang marangal siyang naglalakad palabas. Ang kanyang ulo ay nakataas,
at ang bawat hakbang niya ay tila pagyanig ng mundo ng mga Aragon. Paglabas niya ng ballroom, isang lalaking naka-leather jacket ang nakasandal sa kanyang sasakyan. Ang lalaking mula sa Macau. May hawak itong envelope na may tatak ng isang kilalang kasino. "Miss Rochelle," sabi ng lalaki, "narito ang mga record na hinihingi nyo, pati ang DNA profile ni Clara na nakuha namin sa clinic. Sigurado na kami, hindi ang asawa nyo ang ama." Naramdaman ni Rochelle ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi tuwa, kundi isang malalim na katarungang matagal nang hinihintay. "Attorney," tawag ni Rochelle sa kanyang satellite phone habang sumasakay sa kotse. "Execute the freeze order tomorrow at 8:00 ng umaga. I want them to wake up in a house that is no longer theirs, with a name that is worth nothing." Ngunit habang pinapaandar niya ang sasakyan, isang itim na van ang biglang humarang sa kanyang dadaanan. Bumukas ang pinto nito at 3 lalaking armado ang bumaba. "Ibigay mo sa amin ang envelope, Rochelle. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Isang pirasong papel lang iyan, hindi mo kailangang mamatay para rito." Ang boses ng lalaking nakatayo sa labas ng bintana ng kanyang kotse ay kasing lamig ng bakal. 3 lalaki ang nakapaligid sa kanya. Sa madilim na bahagi ng kalsada, malayo sa ingay ng gala, ang itim na van ay tila isang dambuhalang anino na humarang sa kanyang kalayaan. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Rochelle ang malapot na pawis na dumadaloy mula sa kanyang sentido. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Dahan-dahang hinawakan ni Rochelle ang envelope na naglalaman ng DNA results at ang listahan ng mga utang ni Mark. Ito ang kanyang tanging alas. Ito ang kanyang katarungan. "Sino ang nag-utos sa inyo?" tanong ni Rochelle. Pilit niyang pinatatag ang kanyang tinig, bagamat ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng manibela. "Si Mark ba? O ang biyenan ko na hanggang ngayon ay nagtatago sa likod ng kanyang rosaryo?" "Hindi na mahalaga iyon," sagot ng lalaki sabay tapik sa salamin ng kotse. "Ang mahalaga ay ang kaligtasan mo. Ibigay mo na ang dokumento." Huminga ng malalim si Rochelle. Sa sandaling iyon, hindi takot ang nanaig sa kanya, kundi ang isang malamig at nagbabagang galit. Naalala niya ang mukha ng kanyang anak sa ultrasound. Ang munting buhay na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong huminga dahil sa kasakiman ng mga taong ito. "Kung gusto ninyo ito, kunin ninyo sa mga kamay ko," bulong ni Rochelle. Ngunit bago pa makakilos ang mga lalaki, isang nakakasilaw na liwanag mula sa likuran ang bumulaga sa kanila. Ang tunog ng mabilis na pagharurot ng isa pang sasakyan ang bumasag sa tensyon. Isang itim na SUV ang huminto sa tabi nila. At bago pa man makaporma ang mga tauhan ni Aurora, bumaba ang lalaki mula sa Macau, ang investigador na kinuha ni Rochelle. Hindi ito nag-iisa. 2 lalaki na mukhang mga professional na bodyguard ang kasama nito. "Miss Rochelle, lumabas na kayo rito. Kami na ang bahala," sigaw ng investigador. Walang lingon-likod na pinaharurot ni Rochelle ang kanyang sasakyan. Pinalipad ang alikabok sa kalsada habang iniiwan ang kaguluhan sa kanyang likuran. Ang kanyang hininga ay gipit, ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo dahil sa adrenaline. Ngunit sa bawat kilometrong nilalakbay niya pabalik sa mansyon ng mga Aragon, lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Pagdating niya sa harap ng mansyon, bumungad sa kanya ang isang tanawing mas masakit pa sa banta ng mga armado kanina. Ang kanyang mga maleta, ang iilang natitirang gamit na hindi sinunog ni Aurora, ay nakatambak sa labas ng gate, sa ilalim ng malamig na ambon. Sa veranda nakatayo si Mark at si Clara. Hawak ni Mark ang isang baso ng whiskey, habang si Clara ay nakasandal sa kanya, suot ang isa sa mga mamahaling silk robe ni Rochelle. "You're late, Rochelle," sabi ni Mark nang makita siyang bumaba ng kotse. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kayabangan. "Inuna pa namin ang pag-iimpake para sa iyo. Since wala ka na namang pakinabang sa kumpanya at ibinigay mo na ang bahay na ito sa akin, I think it's time for you to leave. Ayaw naming ma-stress ang baby dahil sa presensya mo." "Mark, gabi na. Saan mo ako gustong pumunta?" tanong ni Rochelle. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng kanyang mga gamit na nakakalat sa semento. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha, na pilit niyang pinipigilan. "Kahit saan, huwag lang dito," sagot ni Clara na may kasamang mapanuyang tawa. "Baka gusto mong bumalik sa pinanggalingan mo, sa putikan. Bagay ka doon, Rochelle. Ang mga tulad mo ay hindi nararapat sa pangalang Aragon."
Ang pangalang Aragon ay matagal nang nadungisan, Clara. Sabi ni Rochelle, ang boses niya ay kalmado na tila ba hindi siya kararating lang mula sa isang panganib. At ikaw, Mark, akala mo ba ay nanalo ka na dahil nakuha mo ang titulong ito? I won, Rochelle, admit it, sabi ni Mark sabay taas ng kanyang baso. I have the company, I have the house, and I have a real family now. Habang ikaw, wala kang natira, kundi ang pagiging baog mo. Huminga ng malalim si Rochelle. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang phone mula sa bulsa. Kung ganoon, magpaalam ka na sa panalo mo, Mark. Dahil sa sandaling ito, ang bawat sentimong inilipat mo sa expansion fund ay opisyal nang naka-freeze. At ang kumpanya, ang Aragon Group ay idineklara ko ng bankrupt sa ilalim ng pangalan mo. Lahat ng utang mo sa Macau, lahat ng perang ninakaw niyo ni Mama sa retirement fund ay nakasampa na sa korte. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mark. Ang baso sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Anong sinasabi mo? Imposible yan. I signed the papers today. O, pinirmahan mo ang mga papel na inihanda ko, sabi ni Rochelle. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga papel na nagsasabing ikaw ang personal na mananagot sa lahat ng utang ng kumpanya. You didn't just take the crown, Mark. You took the debt. And the house? You might have the title, but the land it stands on, iyon ay pag-aari na ng Phoenix Holdings, my company. Bumaba si Doña Aurora mula sa loob ng bahay, bakas ang gulat sa kanyang mukha habang hawak ang kanyang rosaryo. Rochelle, anong kalokohan ito? Hindi mo magagawa ito sa amin. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Kinuha niyo sa akin ang lahat, ma. Sigaw ni Rochelle, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran, sapat na upang magising ang mga kapitbahay. Kinuha niyo ang anak ko, kinuha niyo ang dangal ko. Ngayon kukunin ko ang tanging bagay na mahalaga sa inyo, ang inyong karangyaan at ang inyong pangalan. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa di kalayuan. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumama sa puting pader ng mansyon. You're a monster, Rochelle. Sigaw ni Clara, ang kanyang mukha ay puno ng takot. No, Clara, bulong ni Rochelle habang pinagmamasdan ang paglapit ng mga awtoridad. I am just a mother who finally found her voice. At Mark, bago ka nila dalhin, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Lumapit si Rochelle kay Mark, sapat na upang maamoy niya ang alak sa hininga nito. Ibinulong niya ang huling katotohanang dudurog sa lalaki. The baby Clara is carrying, it's not yours, it never was. You traded my child for a lie. Nanigas ang buong pagkatao ni Mark. Ang kanyang baso ay tuluyang nahulog at nabasag sa sahig ng veranda. Ang tunog ng pagbasag ng kristal ay tila hudyat ng pagtatapos ng dinastiyang Aragon. Habang ang mga pulis ay pumasok sa gate para arestuhin si Mark sa kasong estafa at malversation of funds, dahan-dahang tumalikod si Rochelle. Hindi niya kinuha ang kanyang mga maleta. Hinayaan niya itong mabasa sa ulan. Nanay Icing, halika na, tawag niya sa matandang katulong na noon ay nakatayo sa gilid, dala ang isang maliit na bag. Saan tayo pupunta, anak? Tanong ni Nanay Ising habang umiiyak. Sa isang lugar kung saan hindi na tayo kailangang magdasal sa harap ng mga jablong may hawak ng rosaryo. Sagot ni Rochelle. Habang nagmamaneho siya palayo, nakita niya sa side mirror ang imahe ni Doña Aurora na nakaluhod sa sahig ng veranda. Pilit na pinupulot ang mga butil ng kanyang rosaryong nalagot at nagkalat. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sino mang darating para tulungan siyang buuin muli ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi sapat ang katarungan para punan ang butas sa aking sinapupunan. Kahit mabulok sila sa bilangguan, hindi na babalik ang tibok ng puso ng aking anak. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Rochelle habang nakatanaw siya sa labas ng bintana ng isang hotel suite. Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil. Ang bawat patak nito sa salamin ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Malayo na siya sa mansyon ng mga Aragon, malayo sa amoy ng insenso at kasinungalingan, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila dala-dala pa rin niya. Sa loob ng tahimik na silid, tanging ang mahinang tunog ng pagpapakulo ng tubig ni Nanay Ising ang naririnig. Ang matanda ay dahan-dahang lumapit sa kanya, bitbit ang isang tasa ng mainit na salabat. Ang usok mula sa tasa ay humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon, nagbibigay ng kaunting init sa naninigas na katawan ni Rochelle. Uminom ka muna, anak, malumanay na sabi ni Nanay Ising. Inilapag niya ang tasa sa mesa
at hinawakan ang malamig na kamay ni Rochelle. Tapos na ang gulo, wala na tayo sa puder nila. Ligtas ka na. Ligtas po ba talaga ako, nanay? Tanong ni Rochelle. Ang kanyang tinig ay tila galing sa malayo, walang buhay. Bakit pakiramdam ko? Mas lalong naging maingay ang katahimikan ngayong mag-isa na lang ako. Ang katarungan na hinahangad ko, bakit lasang abo sa aking bibig? Hinaplos ni Nanay Ising ang buhok ni Rochelle. Ang kilos na ito ay nagpaalala sa kanyang sariling ina na matagal na ring nawala. Dahil ang sugat ng puso, Rochelle, ay hindi gumagaling sa pagpapakulong ng kaaway. Ang katarungan ay para sa iyong dangal, pero ang paghilom ay para sa iyong kaluluwa. Bigyan mo ng oras ang iyong sarili. Naputol ang kanilang pag-uusap nang bumukas ang telebisyon sa loob ng silid. Isang breaking news ang bumulaga sa kanila. Ang mukha ni Mark, na nakayuko at nakaposes habang tinatakpan ang mukha ng kanyang jacket, ay nasa bawat channel. Ang headline ay malaki at mapula. Aragon Group CEO, arestado sa kasong malversation at estafa. Doña Aurora Aragon, isinugod sa ospital matapos ang atake sa puso. Pinanood ni Rochelle ang kaguluhan sa screen. Nakita niya si Clara na nagpupumilit makaiwas sa mga kamera ng media, umiiyak at sumisigaw na wala siyang kinalaman sa mga illegal na transaksyon ng mga Aragon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rochelle. Ang babaeng naging mitya ng kanyang pighati ay naging biktima na rin ng sarili nitong kasakiman. Ang bilis ng karma, bulong ni Nanay Ising habang nakatingin sa TV. Ngunit para kay Rochelle, hindi pa ito ang katapusan. Alam niya ang ugali ni Doña Aurora. Ang matandang iyon ay parang isang sugatang ahas. Mas mapanganib kapag nasa sulok. Ang atake sa puso nito ay maaaring totoo o isa na namang manipulasyon upang makakuha ng simpatiya ng publiko at makaiwas sa kaso. Maya-maya pa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Attorney Vicente. Rochelle, may problema tayo, bungad ng abogado sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nakalabas ng bansa si Clara bago pa man mailabas ang whole departure order. At may mas malalang balita. Ang investigador mo sa Macau, hindi na siya makontakt. Ang huling mensaheng ipinadala niya ay tungkol sa isang lalaking laging kasama ni Clara, ang tunay na ama ng dinadala niya. Naramdaman ni Rochelle ang muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sino ang lalaking iyon, attorney? Iyon ang kinakatakot ko, Rochelle. Ayon sa huling impormasyon, ang lalaki ay si Paulo Santillan, ang mortal na kaaway ng pamilya Aragon sa negosyo. Mukhang ginamit lang nila si Mark para ubusin ang yaman niyo mula sa loob. Nabitawan ni Rochelle ang tasa ng salabat. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay tila isang babala. Ang tsaa ay dahan-dahang kumalat sa carpet, gaya ng isang madilim na lihim na unti-unting bumabalot sa kanyang bagong buhay. Hindi pa tapos ang laban. Ang mga Aragon ay bumagsak na. Ngunit may mas malaking kalaban na naghihintay sa dilim. Isang kalaban na matagal nang nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon para ubusin ang anumang natitira kay Rochelle. Nanay Ising, ihanda niyo ang mga gamit natin, sabi ni Rochelle habang nakatingin sa nabasag na tasa. Hindi tayo pwedeng manatili rito. Bakit anak? Anong nangyayari? Tanong ng matanda na nagsisimula ng kabahan. Ang ahas na akala ko ay napatay ko na, ay may kasama palang mas malaking halimaw, sagot ni Rochelle. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng lungkot, ay muling nagliyab sa determinasyon. Kung gusto nilang ubusin ako, sisiguraduhin kong wala silang madadatnan, kundi isang apoy na handang tumupok sa lahat. Eksaktong pagtayo ni Rochelle, may kumatok ng marahan sa pinto ng hotel suite. 3 beses. Isang ritual ng pagkatok na tanging si Don Alfonso lang ang gumagawa noon. Nanigas ang buong katawan ni Rochelle. Imposible, patay na si Don Alfonso. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang lock. Nang tignan niya sa peephole, wala siyang nakitang tao, kundi isang puting rosas na nakasabit sa hawakan ng pinto, ang paboritong bulaklak na inilalagay niya sa tapat ng larawan ng kanyang anak. Nanginginig ang mga daliri ni Rochelle habang pinupulot niya ang puting rosas mula sa sahig. Ang bawat talulot nito ay tila gawa sa seda, sariwa at malinis, ngunit para sa kanya, ang bawat piraso nito ay may dalang mensaheng mula sa kabilang buhay. Walang ibang naglalagay ng puting rosas sa tapat ng larawan ng kanyang anak, kundi siya at si Don Alfonso noong nabubuhay pa ito. Nanay Ising, may tao sa labas,
Bulong ni Rochelle. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa peephole ng pinto. Mabilis na lumapit ang matanda. Bitbit ang isang kutsilyo mula sa kusina ng suite. Sino anak? Ang mga tauhan ba ni Aurora? Hindi ko alam, sagot ni Rochelle. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang pasilyo ng hotel ay tahimik at bakante. Tanging ang mahabang carpet at ang madilaw na ilaw ng mga wall lamp ang naroon. Ngunit sa ilalim ng rosas, may isang maliit na card. Isang sulat kamay na kilala ni Rochelle hanggang sa huling kurbada ng mga letra. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa may sala, kundi sa pagbawi sa lahat ng ninakaw sa iyo. Magkita tayo sa lumang hasyenda sa Batangas, doon mo malalaman kung sino ang tunay na pumatay sa iyong pag-asa. Attorney Vicente, sambit ni Rochelle. Ngunit alam niyang hindi ito sulat ng abogado. Ito ang sulat ni Don Alfonso. Isang imposibleng bagay na nagpapatayo ng balahibo sa kanyang batok. Sa halip na matakot, isang kakaibang tapang ang lumitaw sa kanyang puso. Kung meron mang lihim na hindi pa niya natutuklasan, kailangan niyang harapin ito ngayon. Hindi siya pwedeng tumakbo habang buhay. Nanay, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa Batangas, utos ni Rochelle. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Pero gabi na, Rochelle. Mapanganib ang daan. Pagpigil ni Nanay Ising. Mas mapanganib ang manatiling bulag sa katotohanan, Nanay. Ayoko nang maging biktima. Ngayong gabi, ako ang magbubukas ng tabing. Matapos ang 2 oras na pagmamaneho sa ilalim ng madilim na langit, narating nila ang gate ng lumang hasyenda ng mga Aragon. Ang lugar ay balot ng matatayog na puno ng nara at ang huni ng mga kuliglig ay tila isang malungkot na koro. Ang mansion sa Batangas ay matagal nang hindi natitirahan, ngunit sa gabing ito, ang mga bintana sa ikalawang palapag ay may anino ng liwanag. Pumasok si Rochelle sa loob ng bahay. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa sahig na nara ay nagbibigay ng marahang tunog. Tila ba nagigising ang mga ala-ala ng nakaraan. Nandito na ako, sigaw ni Rochelle sa gitna ng malawak na sala. Lumabas ka, huwag kang magtago sa likod ng mga rosas at sulat. Isang marahang palakpak ang narinig mula sa ituktok ng hagdanan. Dahan-dahang bumaba ang isang figura. Hindi ito si Don Alfonso, hindi rin ito si Attorney Vicente, si Paulo Santillan. Ang lalaking sinasabi ni Attorney Vicente na kasabwat ni Clara. Suot nito ang isang mamahaling suit, hawak ang isang baso ng alak, at may ngiting tila isang lobo na nakahanap ng biktima. Impressive, Rochelle, typed cut. Panimula ni Paulo, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pangungutya. I didn't expect you to have the guts to come here alone. Or maybe you're just that desperate for answers. Nasaan si Clara? Matigas na tanong ni Rochelle. At bakit mo ginagamit ang sulat kamay ni Don Alfonso para papuntahin ako rito? Tumawa si Paulo, isang tunog na walang bahid ng saya. Clara, oh, she's just a pawn, Rochelle. Isang desperadang babae na akalang mahal ko siya. Right now, she's probably halfway to the airport, not knowing that the money I gave her is as fake as her pregnancy with Mark. Napatigil si Rochelle. What? Yes, Rochelle, there is no baby. Clara was never pregnant. Sabi ni Paulo habang dahan-dahang lumalapit. Ginamit ko lang siya para sirain ang tiwala niyo ni Mark. Ginamit ko siya para ubusin ang yaman ng mga Aragon mula sa loob. At si Doña Aurora, ang matandang iyon ay masyadong kampante sa kanyang mga dasal, kaya hindi niya napansin na ang lason na ibinibigay niya sa iyo ay ako ang nagsupply. Naramdaman ni Rochelle ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng sakit, ang pagkawala ng kanyang anak, lahat ba yon ay bahagi lamang ng isang laro ng kapangyarihan? Bakit? Tanong ni Rochelle. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magtubig sa galit. Bakit mo kailangang idamay ang anak ko? He was innocent. Dahil ang mga Aragon ang pumatay sa pamilya ko, Rochelle. Biglang sumigaw si Paulo, ang kanyang muka ay namula sa galit. 20 years ago, Don Alfonso cheated my father out of his business. My father committed suicide because of the debt. I promised myself I would take everything from the Aragons, including their future heirs. Lalapit sana si Rochelle para saktan ang lalaki, nang biglang bumukas ang malaking pinto ng library sa likuran ni Paulo. Isang pamilyar na boses ang narinig. Isang boses na hindi inasahan ni Rochelle na maririnig pa niya. Itigil mo na yan, Paulo. Masyado mo nang pinahirapan ang manugang ko. Mula sa dilim lumabas ang isang matandang lalaki na naka-wheelchair. Maputi na ang kanyang buhok at payat ang kanyang katawan.
ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Papa Alfonso, bulong ni Rochelle, ang kanyang tuhod ay tuluyang bumigay at napaluhod siya sa sahig. Buhay kayo? Huwag kang lumapit, Rochelle. Baka hindi mo kayanin ang amoy ng katotohanan. Ang boses ni Don Alfonso ay hindi na ang malambing na tinig ng isang amang nagbibigay ng payo. Ito ay tuyot, malamig, at tila galing sa ilalim ng lupa. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, ang mga kamay na dati ay humahaplos sa ulo ni Rochelle ay mahigpit na nakahawak sa mga gilid ng silya. Sa likuran niya, ang mga anino ng library ay tila mga saksi sa isang krimen na matagal nang ikinubli. Papa, bakit? Ang tanong ni Rochelle ay halos isang hikbi. Iinindog ko ang kumpanya nyo, iniyakan ko ang inyong pagkawala. Bakit kailangang magpanggap kayong patay habang hinahayaan ninyong durugin ako ng sarili ninyong pamilya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Dahil kailangan ko ng isang biktima na hindi matatawaran ang linis ng pangalan, Rochelle. Alam ko ang kasakiman ni Aurora. Alam ko ang kahinaan ni Mark. Kung hindi ako nagpanggap na patay, hindi lalabas ang tunay nilang kulay. Kailangan kong linisin ang puno ng Aragon mula sa mga anay, at ikaw ang nagsilbing lason na pumatay sa kanila. Napaatras si Rochelle. Ang bawat salita ni Don Alfonso ay tila isang bagong lason na nanunuot sa kanyang sistema. Ginamit niyo ako, ginamit niyo ang sakit ko, ang pagkawala ng anak ko. Ang pagkawala ng bata ay hindi ko ginusto, sabi ni Alfonso. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap sa lungkot, ngunit mabilis itong nawala. Pero iyon ang naging mitya para lumaban ka. Kung nanatili kang masaya, mananatili kang bulag. I needed you to be a warrior, not just a wife. You're a monster, Alfonso, sigaw ni Paulo Santillan. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak, tila nag-aalay ng toast sa kasamaan ng matanda. Si Rochelle, ang akala mong tagapagligtas ay siya palang arkitekto ng iyong impyerno. He let me destroy Mark and Aurora just so he could acquire their shares back through your Phoenix holdings. He used my revenge to consolidate his power. Tumawa ng mahina si Don Alfonso. Revenge is a predictable engine, Paulo. Alam kong darating ka. Alam kong gagamitin mo si Clara. Kaya hinayaan ko si Attorney Vicente na tulungan si Rochelle sa bawat hakbang. Every document, every evidence, I provided them through him. I built the trap and you all walked right into it. Naramdaman ni Rochelle ang isang matinding pagkahilo. Ang mundo niya ay tila isang entablado kung saan lahat ng tao ay may script, maliban sa kanya. Ang kanyang pighati ay naging panggatong lamang sa isang laro ng mga makapangyarihang lalaki. So what now, Papa? Tanong ni Rochelle. Ang boses niya ay naging kasing talim ng isang scalpel. Ngayong tapos na ang palabas, ngayong bagsak na sina Mark at Aurora, at hawak ko na ang kumpanya, ano ang gusto ninyong gawin ko? Ibigay sa inyo ang lahat? Tinitigan ni Don Alfonso ang kanyang minugang. Iyan ang inaasahan ko sa iyo, Rochelle. Bilang pasasalamat sa paglilinis ko sa iyong landas, ibabalik mo sa akin ang Aragon Group at mananatili kang CEO sa ilalim ng aking gabay. We will be the most powerful family in the country. Huminga ng malalim si Rochelle. Tiningnan niya ang dalawang lalaki sa kanyang harap. Isang lalaking nabulag ng nakaraan at isang lalaking nabulag ng kapangyarihan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang phone mula sa bulsa. Mali kayo, sabi ni Rochelle. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Akala niyo ay binuo niyo ako para maging sandata niyo, pero nakalimutan niyo ang isang bagay. Ang isang ina na nawalan ng anak ay wala nang kinatatakutan, kahit pa ang mga multo ng nakaraan. What are you doing, Rochelle? Tanong ni Alfonso, nagsisimula ng mabakas ang kaba sa kanyang mukha. Attorney Vicente is not just your friend, Papa. He is also a man with a conscience, sabi ni Rochelle. Habang kinukwento niyo sa akin ang inyong henyong plano, ang lahat ng ito ay nire-record ng aking phone at direktang nakastream sa mga autoridad at sa media. Ang pagpapanggap ninyong patay para makaiwas sa buwis at ang manipulation ninyo sa stock market. Lahat iyan ay may katumbas na parusa. Nabitawan ni Paulo ang kanyang baso, habang si Don Alfonso ay pilit na iginalaw ang kanyang wheelchair, ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ng mga helicopter sa itaas ng hasyenda at ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis na papasok sa gate ay nagsilbing huling musika ng kanilang pagbagsak. You destroyed the family, Rochelle? Huling sigaw ni Alfonso. No, Papa, sagot ni Rochelle habang naglalakad palayo sa dalawang lalaki.
I just performed the surgery that you were too coward to do. Tinanggal ko ang cancer, kasama na ang ugat nito. Paglabas ni Rochelle sa mansyon, sinalubong siya ng malamig na hangin ng madaling araw. Sa malayo, nakita niya ang papasikat na araw, ang kulay rosas na langit na tila nagbibigay pugay sa kanyang kalayaan. Wala na ang mga Aragon, wala na ang mga Santillan. Tanging si Rochelle na lang ang natira. Isang babaeng wala ng pangalan, ngunit sa wakas ay mayroon ng kaluluwa. Ang pinakamasakit na bahagi ng katotohanan ay hindi ang mismong kasinungalingan, kundi ang pagtuklas na ang taong itinuring mong pamilya ang siyang humukay ng iyong libingan. Ang boses ni Rochelle ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng sterile na puting kwarto ng ospital. Nakatayo siya sa paanan ng kama ni Doña Aurora. Ang matandang babae, na dati ay tila isang reynang nagdidikta ng tadhana ng lahat, ngayon ay nakahiga, balot ng mga tubo at nakakabit sa mga makinang nagbibigay ng tuyot na tunog ng bawat tibok ng puso. Wala na ang kanyang mamahaling terno, wala na ang kanyang rosaryong gawa sa perlas, tanging ang maputlang balat at ang mga matang puno ng takot ang natira. Dahan-dahang imulat ni Aurora ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Rochelle, pilit niyang iginalaw ang kanyang nanginginig na kamay, tila ba naghahanap ng isang bagay na masasandalan. Rochelle, ang boses ng matanda ay tila gasgas na plaka. Bakit mo ito ginawa, anak, ang pamilya, ang ating pangalan, dinurog mo kami. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rochelle. Lumapit siya ng kaunti, sapat na upang makita ng matanda ang kawalan ng emotion sa kanyang mga mata. Hindi ako ang gumawa nito sa inyo, ma. Kayo ang naglagay ng bawat pako sa inyong sariling kabaong. Ang pangalang Aragon ay matagal nang naging basura sa sandaling pinili ninyong pumatay ng inyong sariling kadugo para sa swerte. I did it for Mark, para sa kinabukasan ng kumpanya. Hikbi ni Aurora, ang mga luha ng pagsisisi, ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ginamit niyo ang Diyos sa bawat dasal ninyo, pero ang puso niyo ay mas madilim pa sa impyerno, bulong ni Rochelle. Kinuha niya ang maliit na bote ng lason na ibinigay sa kanya ni Nanay Ising, at ipinatong ito sa side table. Ito ang vitamins na ibinibigay niyo sa akin, haha, di ba? Gusto ko lang malaman niyo, ma. Sa bawat gabing matutulog kayo rito sa ospital, sana ay marinig ninyo ang iyak ng sanggol na hindi niyo pinayagang mabuhay. Iyon ang magiging habambuhay ninyong parusa, inyong mabuhay sa katahimikan ng inyong sariling kasalanan. Hindi na hinintay ni Rochelle ang sagot ng matanda. Tumalikod siya at marangal na lumabas ng kwarto, iniwan ang isang babaeng nakakulong sa loob ng sarili nitong katawan. Matapos ang ospital, dumiretso si Rochelle sa city jail. Ang amoy ng kalawang at pawis ay sumalubong sa kanya sa visiting area. Sa likod ng makapal na salamin nakita niya si Mark. Ang kanyang asawa ay tila isang taong grasa. Magulo ang buhok, may mga pasa sa mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng despresyon. Nang makita niya si Rochelle, mabilis niyang kinuha ang telepono. Rochelle, hon, please, ilabas mo ako rito. Pinagkaisahan nila ako. Si Paulo, si Clara, niloko nila ako. Alam kong mahal mo pa ako, Rochelle. We can start over. Patawarin mo ako sa lahat. Tiningnan ni Rochelle ang lalaking minahal niya ng 10 taon. Ngayon wala na siyang nararamdamang galit. Tanging isang malalim na pagkapagod at awa para sa isang taong hindi alam ang tunay na halaga ng pag-ibig. Patawad, Mark? Ang salitang iyan ay masyadong mahal para sa isang taong kasing mura mo. Malumanay na sabi ni Rochelle sa telepono. Nandito ako hindi para tulungan ka, kundi para ibigay sa iyo ang huling piraso ng katotohanan. Ano? Ano yon? Tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Ang bata na akala mo ay sayo, si Clara ay nanganak na sa Macau kagabi. Ang DNA result ay lumabas na rin, sabi ni Rochelle. Tumigil ang paghinga ni Mark. Hindi mo siya anak, Mark. Ang anak na pumatay sa anak natin sa puso ni Mama Aurora ay anak ni Paulo Santillan. Ginamit ka lang nila. At si Papa Alfonso? Buhay siya, Mark. Buhay ang ama mo at siya ang nagbigay sa akin ng lahat ng ebidensya para maipakulong ka. Nabitawan ni Mark ang receiver. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay hindi naririnig sa likod ng salamin, ngunit ang pagyanig ng kanyang balikat ay sapat na upang ipakita ang kanyang kabuuang pagkawasak. Siya ay isang lalaking nawalan ng asawa, nawalan ng yaman, at ngayon ay nalamang ang kanyang tanging pinanghahawakang legacy ay isang malaking kasinungalingan. Ibinaba ni Rochelle ang telepono. Hindi siya tumingin muli sa likuran.
Habang naglalakad siya palabas ng presinto, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Wala na ang mabigat na tanikala ng utang na loob. Wala na ang madidilim na anino ng pamilya Aragon. Sa tapat ng gate, naghihintay si Nanay Ising sa loob ng sasakyan. Ngumiti ang matanda sa kanya, isang ngiting puno ng pag-unawa. "Tapos na ba, anak?" tanong ni Nanay Ising. "Opo, Nanay, tapos na ang digmaan," sagot ni Rachel habang sumasakay sa kotse. "Ngayon, oras na para mabuhay para sa sarili ko." Habang paalis ang sasakyan, kinuha ni Rachel ang kanyang wedding ring mula sa kanyang bag at dahan-dahan itong itinapon sa labas ng bintana. Ang gintong singsing ay kumislap sa huling pagkakataon bago ito tuluyang lumubog sa putikan ng kalsada. Ang dagat ay may sariling paraan upang burahin ang mga bakas sa buhangin. Gaya ng panahon na may kapangyarihang maghilom ng mga sugat na akala natin ay habambuhay na dudugo. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga Aragon. At dito sa dalampasigan ng isang tahimik na isla sa Palawan, natagpuan ni Rachel ang isang uri ng kayamanan na hindi kayang ibigay ng anumang korporasyon, ang kapayapaan. Nakaluhod si Rachel sa puting buhangin, pinapanood ang maliliit na alon na dahan-dahang humahalik sa kanyang mga paa. Ang bawat paghampas ng tubig ay tila isang marahang haplos na naglilinis sa kanyang kaluluwa mula sa mga abo ng nakaraan. Suot niya ang isang simpleng puting bestido, ang kanyang buhok ay hinahayaan niyang tangayin ng sariwang hangin, at sa kanyang mukha ay wala na ang bigat ng mga pampaganda at maskara ng pagiging CEO. "Anak, handa na ang pananghalian natin," tawag ni Nanay Ising mula sa balkonahe ng kanilang maliit, ngunit magandang rest house. Ang matanda ay mukhang mas bata at mas masaya ngayon, malayo sa takot na laging bakas sa kanyang mukha noong sila ay nasa mansyon pa. "Susunod na po ako, Nanay," sagot ni Rachel. Ang kanyang tinig ay malinaw, puno ng buhay, at wala na ang lamig ng pait. Tumayo siya at tiningnan ang malawak na asul na karagatan. Sa malayo, nakikita niya ang itinatayo niyang Munting Anghel Center, isang santuwaryo para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga inang nawalan ng anak. Ang perang kinuha niya mula sa mga Aragon ay hindi niya ginamit para sa luho. Ginamit niya ito para maging liwanag sa dilim ng iba. Ito ang kanyang paraan ng paggunita sa anak na hindi niya nayakap. Isang pamana na hindi nakasulat sa dugo, kundi sa pag-asa. Kamusta na kaya ang mga Aragon? Balita niya ay tuluyan ng nalumpo si Doña Aurora at nananatili sa isang charity ward ng ospital. Mag-isa at walang sino mang dumadalaw. Si Mark naman ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa bilangguan, kung saan ang bawat araw ay isang paalala ng kanyang mga maling desisyon. Si Paulo Santillan ay nahaharap din sa mga kaso ng panloloko, at si Clara ay nawala na parang bula matapos makuha ng mga awtoridad ang kanyang mga peking dokumento. Napangiti si Rachel, hindi dahil sa katuwaan sa sinapit nila, kundi dahil sa pagkilala na ang universo ay may sariling balanse. Ang katarungan ay naibigay na, at ang galit na dating lumalamon sa kanya ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang malalim na pag-unawa. Nahanap na ba niya ang kapatawaran? Marahil hindi pa sa paraang inaasahan ng lahat. Hindi pa niya mapapatawad ang mga krimen ni Aurora at Mark dahil ang katarungan ay kailangan ng pananagutan. Ngunit napatawad na ni Rachel ang kanyang sarili. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok, sa pagtitiwala ng labis, at sa pananatili sa isang sitwasyong unti-unti siyang pinapatay. At sa pagpapatawad na yon, doon niya natagpuan ang tunay na kalayaan. Sa paglalakad niya pabalik sa bahay, nakita niya ang isang lalaking naglalakad sa dalampasigan, bitbit ang ilang mga libro, at isang bungkos ng puting rosas. Siya si Gabriel, ang anak ni Attorney Vicente, na siyang tumulong sa kanya sa mga legal na laban. Hindi sila nagmamadali. Walang pressure, walang kontrata, tanging dalawang kaluluwa na nagkakaintindihan sa gitna ng katahimikan. "Para sa'yo," sabi ni Gabriel habang iniabot ang mga bulaklak. Ang kanyang mga mata ay tapat at walang itinatagong agenda. "Salamat," muling ngumiti si Rachel. Kinuha niya ang isang rosas at inamoy ang bango nito. Ang amoy ng rosas ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng kamatayan o ng mga lihim ni Don Alfonso. Ngayon, ang bango nito ay amoy ng umaga, amoy ng bagong pagkakataon. Ang buhay ay parang isang tsuwela ng rosaryo na nalagot. Maaari mong iyakan ang mga butil na nagkalat o maaari mo itong pulutin at buuin muli
sa isang bagong disenyo. Isang disenyo na mas matibay, mas totoo at mas malapit sa iyong puso. Sa huling pagkakataon, lumingon si Rochelle sa dagat. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong paligid. At sa gitna ng katahimikang iyon, narinig niya ang isang tila bulong ng isang bata sa hangin. Isang masayang tawa na nagsasabing, "Okay lang ako, Mama. Maging masaya ka na." Huminga ng malalim si Rochelle, pinuno ang kanyang baga ng malinis na hangin ng kalayaan. Ang kwento ng mga Aragon ay tapos na. Ang kwento ni Rochelle ay nagsisimula pa lamang.